Ito yung part 2 ng ating series na Spirit-Led. At ang title ng mensahe natin ngayon ay Delight in the Presence of the Holy Spirit. Ang banal na spirito ay hindi lang kapangyarihan. Hindi siya idea lang o damdamin lang. No, siya ay Diyos. Ang ikatlong persona ng Triune God. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Siya ay isang persona. Bakit natin ito pag-uusapan? Kasi yung series natin, di ba? Spirit-led. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng pangunahan ng banal na spirito kung hindi ka na-delight sa Kanya. Kung hindi mo siya kilala. Kung hindi ka close sa Kanya. So kaya nga importante itong pag-uusapan natin ngayon na dapat tayong magkaroon ng kagalakan sa presence ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit, meron siyang kalooban, meron siyang damdamin, meron siyang tinig. Siya rin ay kaibigan. Pwede siyang gabay. Siya yung regalo ng Diyos sa atin. Kaya lang, nakakalungkot. Kasi maraming Kristiyano ang lumalakad araw-araw na hindi namamalayang kasama nila ang Holy Spirit. Madalas, hindi natin siya na-appreciate o napapansin. Tama ba? Samantalang siya pala ang handang magpalakas sa atin. Siya yung gumagabay sa atin. Siya yung nag-guide, siya yung nagko-convict at nagpupuno ng tunay na joy sa puso natin. Madalas, yung problema natin, minsan, inisip natin wala tayong kasama. And minsan, nafe-feel natin, bakit ganon, bakit ganyan. Pero pag nanalangin na tayo, merong nagbibigay sa atin ng peace. Yun yung Holy Spirit. Narinig mo na ba si Nicholas Herman? Malamang hindi pa, pero baka familiar ka sa pangalang kinuha niya nang siya ay naging monk. Ang tawag sa kanya ay Brother Lawrence. Isa lang siyang simpleng tagaluto at tagahugas ng pinggan sa isang monasteryo. Hindi siya pastor, hindi sikat, walang librong sinulat nung nabubuhay pa, pero may isang bagay siyang natutunan. Ito ang mamuhay sa presensya ng Diyos araw-araw. Alam mo, sa gitna ng paghihiwa ng patatas, tapos naguhugas din siya ng kawali, alam mo, natutunan niyang damhin ang banal na spirito. Hindi sa malalaking event ng buhay niya, kundi sa mga simpleng sandali o gawain lang. Matapos siyang bawian ng buhay, alam mo, kinolekta yung mga notes niya, yung mga journal niya, yung conversation time niya kay Lord. Naku, kinolekta lahat yun. Yung araw-araw na pakikipag-usap niya sa Diyos. Tapos pinagsama-sama nila ito, kinompile sa isang libro. Ang pangalan ng libro, The Practice of the Presence of God. Alam mo, hanggang ngayon, milyon na ang nabago dahil sa buhay niya. Hindi siya kilala, hindi siya makapangyarihang tao, hindi siya naging presidente ng isang bansa, hindi siya naging sikat sa social media, pero kilala niya ang Holy Spirit. At yan ang paanyaya sa atin ngayon. Kaya huwag ka bibitaw, kung first time mo dito sa YouTube, huwag ka bibitaw hanggang dulo ng mensaheng ito dahil nais ng Diyos na maranasan mo siya hindi lang sa church, kundi sa bawat araw ng buhay mo, sa trabaho, sa bahay, sa iyong ministry at iba pa. Nais niyang magalak ka sa kanyang presensya. Ito na ang pagkakataon mo para lumago ang iyong relasyon sa Diyos. So bago yon, manalangin po muna tayo. Father God, maraming salamat po. Napakabuti nyo sapagkat kami ay binigyan nyo ng bagong buhay. Bagong privilege para sambahin ka namin. Privilege na makarinig sa iyo. Kaya nga po, kailangan po namin ng inyong banal na spirito. Fill us with your Holy Spirit. Hindi po namin maiintindihan ito. Hindi po namin mai-apply ito kung hindi nyo po kami tutulungan. Kailangan po namin kayo. Kayo po yung mangusap sa amin. Kayo po yung humawak sa aming puso, mag-cause ng pagbabago, ng transformation sa amin. Ikaw po yung maglagay ng purpose, ng drive, ng passion sa puso namin. At tulungan mo kami na mai-apply namin ito sa aming buhay. Ito pong pagpapakagalak sa inyo.
Tulungan nyo kami na ma-recognize namin kayo araw-araw na kasama namin upang mapaglabanan namin yung mga hindrances, yung mga bagay na nagpapalayo sa amin sa inyo. Tulungan nyo kami, Lord, na ito po ang maging resolution namin pagkatapos ng mensaheng ito ay ang patuloy naming pagpapagalak, patuloy naming paghahanap, patuloy namin pagsasabuhay ng lahat ng sinasabi mo sa amin. Maraming salamat po at inspire mo po kami na sa katotohanan na kasama ka namin araw-araw. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Magandang araw muli mga ka-Wotji. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Or check nyo sa description at makikita nyo doon ang registration link para sa ating online discipleship group. Meron nga pala tayong gaganapin na baptism. Kung ikaw ay nagsuko na ng iyong buhay sa Panginoong Jesus, ay inaanyahan ka namin i-declare mo ito publicly at ipahayag na ikaw ay totoong tagasunod na ng Panginoong Jesus. Ang link ng registration ay makikita nyo sa description. Sumali ka din every Monday sa ating D-Group Leaders Training. Panahon na para humakbang ka ng pagsunod sa panawagan ng Diyos sa iyo. Mag-register ka lang sa link na dyan sa description. Okay, balik tayo sa topic. Paano nga ba tayo magagalak sa presensya ng banal na spirito? Una, recognize the Spirit's presence. Pangalawa, do not grieve the Holy Spirit. At pangatlo, embrace the majesty and glory of the Holy Spirit. So, pag-usapan natin yung una. Recognize the Spirit's presence. Alam mo, sa totoo lang, marami sa ating mga Kristiyano kahit matagal nang mananampalataya, medyo naguguluhan o di masyadong malinaw pagdating sa banal na Spirito. Kilala natin ng Diyos Ama. Nauunawaan natin ang Panginoong Yesus, ang anak ng Diyos. Pero pagdating sa banal na spirito, parang minsan sinasabi natin, sino ba yon? Paano ko siya mararanasan? Pero kaibigan, napakahalaga ng role ng Holy Spirit sa araw-araw nating lakad sa pananampalataya. Kung gusto mo lumalim sa relasyon mo sa Diyos, hindi mo pwedeng iwasan o isantabi ang presence ng banal na spirito. Bakit? Kasi siya ang kaibigan mo sa bawat hakbang. Siya ang tagapayo. Siya ang kaagapay. At siya ang nagbibigay ng comfort sa iyo sa tuwing ikaw ay may pinagdadaanan. At higit sa lahat, siya ay Diyos. Alam nyo, sobrang natutuwa ako. Nalulungkot. No, alam nyo, kilala nyo naman po. Kung kilala nyo yung ating kapatid na si Brother John, siya po ay umuwi na sa ating Panginoong Yesus, ano? And alam niyo, nung pinuntahan ko siya sa hospital, ito lang yon nung Monday, and nagkausap kami, and sabi ko sa kanya, kumusta na ang relationship mo sa Panginoong Yesus? Alam mo, sabi niya, marami po siyang sakit. Siya po ay nagdadialysis na, siya ay may kidney stone, siya ay diabetic, naputol na po yung kanyang paa, and meron din siyang infection sa spine, tapos siya pa ay may TB sa lungs. So ang dami pong complications. Pero nung kinausap ko siya, sabi ko, kumusta na ang relationship mo kay Lord? Alam mo, sabi niya, nakangiti siya. Tuwan-tuwa siya, sabi niya, salamat sa Diyos. And kwentuhan kami. Sobrang joyful niya. And nagkita kami. And sabi niya, dami niyang kinuwento sa akin. Alam mo, na-realize ko, sino yung nagko-comfort sa kanya? Yung Holy Spirit. Kaya nga, kailangan natin makilala ang banal na Spirito.
Alam niyo, sabi sa Genesis 1:1-2, sabi dito, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sino ang unang binanggit sa Biblia na aktibong gumagalaw sa mundo? Hindi si Adan, kundi ang banal na Espiritu. Kaibigan, mula pa sa simula, ang presensya ng banal na Espiritu ay gumagalaw na. Then, sabi din sa Revelation 22:17, sinasabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal, hali kayo. Lahat ng nakakarinig nito ay magsabi rin, hali kayo. Lumapit ang sinumang nauuhaw. Kumuha ang may gusto ng tubig na nagbibigay buhay. Ito'y walang bayad. Ang ganda ng talata na ito. Ang sabi, hali kayo. Lumapit ang sinumang nauuhaw. Ang ibig sabihin, ang lahat ay inaanyayahan ng Diyos na lumapit dahil nakahanda tayong bigyan ng buhay na walang hanggan. Ano daw sabi dyan sa talata? Walang bayad. Sino ang nagsasabi ng hali kayo? Ang Espiritu. Kaya kung titignan mo ang huling bahagi ng Biblia, ang banal na Espiritu pa rin ang gumagalaw. Siya yung nagsasabi ng imbitasyon. Siya ang humihimok sa atin, sabi niya, hali kayo. Mula umpisa ng kasulatan hanggang dulo, ang presensya ng Holy Spirit ay naroroon. Kaya lang ang tanong, bakit parang hindi natin siya napapansin? Kaibigan, alalahanin mo ito. Kapag hindi mo kinikilala ang Espiritu sa buhay mo, hindi mo siya nare-recognize, lumalakad ka sa sariling lakas. Ang ibig sabihin, umaasa ka sa sarili mong talino, sarili mong plano, sariling abilidad. Maaring sobrang active ka sa ministry, pero wala ka ng time na huminto para makinig sa leading niya sa'yo at manalangin. Hindi ka na nakakalakad sa gabay ng Diyos. Kaya ang resulta tuloy, mas mabilis ka mapapagod, mabilis ka ma-frustrate, at mabilis ka magreklamo. Alam mo kaibigan, kapag hindi mo kinikilala ang Espiritu sa buhay mo, kahit anong sikap mo sa gawain, kahit anong dedication mo, darating yung araw, mababurnout ka din. Minsan sasabihin mo, Lord, pagod na ako. And then sasabihin sa iyo ng Diyos, anak, hindi mo kasi ako hinayaang tulungan ka. Hindi mo nire-recognize yung presence ko sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaibigan, kapag hindi mo kinikilala na meron palang Holy Spirit na handang tumulong sa'yo, handang magpalakas sa'yo, handang magbigay ng wisdom sa'yo, mawawalan ka ng tamang direksyon at magkakamali ka. Pwedeng pumasok ka sa relasyon kahit alam mo hindi ito kalooban ng Diyos. O kaya, ang masakit nito, nauwi lang ito sa sakit at luha. O kaya dahil wala kang direksyon, maaaring kumuha ka ng malaking loan kasi ang ganda ng offer sa'yo. Mababa lang daw yung interest. Kaya lang, hindi mo muna ito sinangguni sa Diyos kasi hindi mo naman nare-recognize. Nakasama mo siya araw-araw habang lumalakad ka kahit nasaan ka. Kahit anong ginagawa mo, kasama mo siya. Kaya lang, minsan, hindi natin siya nire-recognize. Kaya, ang resulta, kapahamakan. Kapag hindi mo kinilala ang presensya ng banal na Espiritu, maaaring may plano ka, pero wala kang peace. Nakaka-relate ba kayo? Minsan may mga plano tayo, ang ganda ng plano natin, and then in-execute natin. Kaya lang habang ginagawa natin yon, minsan naisip natin, bakit parang wala akong peace? Kaya ang susunod na tanong ay kasama ba ang Holy Spirit doon sa plano mo? Isinama mo ba siya sa lahat ng decision mo? Kasi kung wala ang Holy Spirit sa decision mo, magkakaproblema ka. Wala kang peace. Kapag hindi mo kinilala ang presensya ng banal na Espiritu, yung faith ay mauubos. Mapapalitan ito ng takot. Kahit pa nga minsan sa church, nasa church ka na, feeling mo parang tuyong-tuyo ka pa rin. Nandun ka na sa loob ng church. Pero minsan nakatingin ka lang doon sa screen, nakatingin ka lang sa pastor, and then parang sinasabi mo, ba't ganun? Wala akong ma-pick up. Wala akong ma-apply sa buhay ko. Linggo-linggo, uupo lang ako doon, makikinig, and then lalabas ako, parehas pa rin sa dati. Ibig sabihin,
nagiging religious routine na lang ang pagsamba. Wala nang connection. Wala nang buhay. Halimbawa, uma-attend ka ng worship service pero hindi mo nararamdaman yung presence ng Diyos. Kumakanta ka sa praise and worship pero yung puso mo distracted, pagod, empty. Nakaka-relate ka ba, kaibigan? Maring nasa church ka pero hindi ka nagpapasakop sa banal na spirito. Kaya tuloy, walang buhay ang pagsamba. Parang walang nangyayaring bago sa loob mo. Pero alam mo, kapag natutunan mong kilalanin siya araw-araw, may kapayapaan. Kahit magulo yung paligid. Yung tipong ang anak mo, may sakit, di mo alam kung gagaling pa, pero dahil araw-araw kausap mo ang Diyos at nagtitiwala ka sa banal na spirito, hindi ka balisa at nawawalan ng pag-asa. Hindi ka nawawalan ng, palagi kang may hope. Isa pa, pag kinikilala mo ang presensya ng Holy Spirit sa iyong buhay, meron kang wisdom. Kahit mahirap mag-decide, nagkakaroon ka ng wisdom, alam mo kung ano yung tama. Yung tipong kailangan mong pumili, mag-a-abroad ba ako para sa mas mataas na kita o mananatili na lang ako dito sa Pilipinas para sa pamilya ko at ministry ko. Kaibigan, kung nananatili ka sa presensya ng banal na spirito, bibigyan ka niya ng karunungan sa lahat ng mga desisyon mo. Magkakaroon ka din ng kaaliwan at kagalakan na hindi mo pa maipaliwanag. Kahit pa nga mahirap ang sitwasyon. Kaya tanungin natin ito sa sarili. Kilala mo ba ang Holy Spirit? Hinahanap mo ba siya at ang kanyang presence? Kaibigan, hindi mo siya makikilala kung hindi mo siya hinahanap. Kung hindi mo siya iniimbitahan na manguna sa iyo araw-araw. Kaibigan, wag mo sayangin ang presensyang gustong iparana sa iyo ng Diyos. Kaya nga, delight in the presence of the Holy Spirit. At magsisimula yan sa pagkilala mo sa kanyang presensya. Alam mo, nung ika-4 na siglo, may isang early church leader na ang pangalan ay Gregory of Nazianzus. At ganito ang sinulat niya. Sabi niya, si Kristo ay isinilang. Ang Espiritu ang nauna sa kanya. Si Kristo ay binautismohan. Ang Espiritu ang nagpatotoo. Tama naman. Si Kristo ay tinukso. Ang Espiritu ang nag-akay sa kanya. Si Kristo ay umakyat sa langit. Ang Espiritu ang kanyang kapalit. Grabe, no? Sa bawat mahalagang hakbang ng ministeryo ng Panginoong Yesus, nandun ang Holy Spirit. Kaya kaibigan, kung ang banal na Espiritu ay kasama ng Panginoong Yesus sa lahat ng ito, bakit minsan hindi natin siya pinapansin sa buhay natin? Kailan mo sinabi na pagising mo sa umaga, kinausap mo si Lord, and then sinabi mo, Holy Spirit, fill me. Ikaw po yung manguna sa akin. Ikaw yung mag-control ng buhay ko. Mamaya, papasok ako sa trabaho, fill me. Ikaw yung masunod sa lahat ng aking magiging desisyon. Mamaya, sa aking pamilya, fill me. Tulungan mo ako. Kailan natin in-involve yung Holy Spirit sa buhay natin? Kaibigan, ito yung katotohanan. Walang katangian ang Diyos na wala sa Holy Spirit. Walang title o titulo ang binibigay sa Diyos na hindi rin ginagamit para sa Kanya. Ano ibig sabihin? Halimbawa, yung Holy Spirit, tinatawag siyang Espiritu ng Diyos. Espiritu ni Kristo. Isip ni Kristo. Espiritu ng Panginoon. Espiritu ng pag-aampon. Espiritu ng katotohanan. Espiritu ng kalayaan. Espiritu ng karunungan, payo, kaalaman at banal na pagkatakot. Kaibigan, ang lahat ng ito ay nagpapakita ng kanyang pagka-Diyos. Pero bakit mahalaga ito? Kasi kung hindi mo kinikilala ang presensya ng Espiritu at hindi mo siya kinikilala bilang Diyos, ay madaling mawala yung respeto mo sa Kanya. Hindi mo nga siya papansinin. Maaaring sasabihin mo, bakit ba? Anong kinalaman niya sa buhay ko? Madaling isipin na siya ay extra lang sa buhay. Madaling magdesisyon na hindi siya isama. Madaling lumakad sa sariling paraan. Alam mo, marami ako nakakausap, pag tinatanong ko sa sila, kumusta naman? Ano yung nagiging hindrance mo para kausapin si Lord? Buksan mo yung Bible mo, pakinggan mo siya.
Sabihin nila, Brother Mike, ang hirap namang intindihin ng Bible. Alam mo, ang tanong, inaanyayahan mo ba ang Holy Spirit na i-guide ka? Of course, ang hirap niya intindihin. Kaya nga, nandyan yung Holy Spirit. Sasabihin lang natin, Lord, ang hirap po nito. Hindi ko po ito maintindihan. Tulungan niyo po ako na maintindihan ko ito. Then, ulitin mo ulit yung basa. Holy Spirit, fill me. Tulungan niyo po ako. Ikaw yung magbukas ng katotohanan nitong binabasa ko. Ganun natin i-involve yung Holy Spirit sa buhay natin. Nagmi-ministry ka na lang, minsan, pero walang power. Kapag malayo tayo sa Holy Spirit, nagdadasal ka, pero parang walang sumasagot. Nagbabasa ka ng Bible, pero wala lang. Parang hindi mo kasi maintindihan. Pero kapag kinikilala mo na ang Holy Spirit ay Diyos, na ang Holy Spirit ay kasama mo, at yung presence ng Panginoong Yesus ay kasama mo din sa pamamagitan niya, lalalim yung respeto mo sa Holy Spirit. Mauunawaan mong hindi mo siya pwedeng baliwalain. At higit sa lahat, mararanasan mong siya pala talaga ang kasama mo araw-araw. Alam nyo, si Pastor Jim Simbala ng Brooklyn Tabernacle sa New York. Isang simbahan to na kilala sa pananalangin. Laging punuan yung kanilang church. Tuwing Tuesday, 1,500 katao yung uma-attend. Isang araw, nasa coffee shop siya sa Long Island, nagbabasa ng dyaryo. Then, may nabasa siya sa isang article. Nakalagay doon yung Georgia, Pakistan, kung saan maraming Kristiyano ang pinatay. Ang kanilang bahay ay sinira at ang mga pamilya ginulo. Ano yung dahilan? May mga Kristiyano kasi na nasangkot sa pagsunog ng Quran sa karatig na lugar. Nasaktan yung puso niya at habang nananalangin siya sa prayer meeting nila, humingi siya ng gabay sa Diyos. Ano sabi niya, Lord, may gusto ka pa bang ipagawa? At doon nangusap yung Holy Spirit sa kanya. Alam mo, sabi sa kanya, ialay mo ang bahagi ng offering mo. Ialay mo ang bahagi ng offering para sa Georgia. Ang sagot niya, Lord, wala po akong kilala sa Pakistan. Pero ganun pa man, sumunod siya. Nagtiwala. Sinabi niya sa buong simbahan yung plano. Pagkaupo ng mga tao, may usher na lumapit sa kanya. Sabi, Pastor, may bisita po tayong babae, taga-Pakistan. First time visitor. Walang may alam. Pero pastor's wife pala siya. At ang asawa niya, isa sa mga unang nagpunta sa Georgia para tumulong sa mga pamilya na nawalan ng tahanan at mahal sa buhay. Boom! Holy moment. Sabi ni Pastor Jim, we were in shock. She was in shock. The whole church was in awe. Tama ang timing, tama yung tao, tama yung tugon nila. At sa sandaling yun, naramdaman ng buong church yung presence ng Holy Spirit. Ano yung point? Hindi mo kailangan maintindihan ang lahat. Hindi mo kailangan makakita muna ng resulta. Nakakalungkot, marami sa atin. Minsan sinasabi natin, Lord, ipakita mo muna ito. Kapag nangyari ito, tsaka ako susunod. Kaibigan, sapat na yung sabihin sa'yo ng Holy Spirit. Sumunod ka. Kung ano yung nabasa mo, gawin mo. Kaya, pinapaintindi sa atin ng Holy Spirit yung salita ng Diyos. Kaya pinapaintindi sa atin ng Holy Spirit itong mga pinag-aaralan natin sa ating DML, sa ating Wednesday equipping, sa ating worship services. Kaya pinapaintindi ito sa atin. Hindi lang para magkaroon ng kaalaman, kundi para sundin natin. Kahit hindi natin maintindihan, susundin natin ito. Ang kailangan mo, puso na handang sumunod. Pananampalataya na nagtitiwala. At dun mo mararanasan yung miracle. Pero pag hindi ka sumunod sa leading ng Holy Spirit, pwedeng mawala ang pagkakataon na maging pagpapala ka sa iba. Every time na merong pinapagawa sa'yo ang Holy Spirit, ay pagkakataon yon na makapagpala ka ng ibang tao. Pwedeng hindi mo maranasan ng himala, pwedeng manatiling
religious lang yung buhay mo, wala kang connection, kaya lang nakakalungkot, boring ang buhay. Kaya tanungin natin ang ating sarili, may pinapagawa ba ang Diyos sa'yo na ayaw mong gawin? Kasi parang wala namang sense. May burden ba sa puso mo na hindi mo pinapansin kasi hindi mo naiintindihan? Baka ang hinahantay ng Espiritu sa'yo, ay yung sabihin mo lang, yes Lord. Yes Lord, susunod ako. So paano nga ba tayo magagalak sa presensya ng banal na Espiritu? Una, recognize the Spirit's presence. Pangalawa, do not grieve the Holy Spirit. Kaibigan, kung gusto mo talagang maranasan ang presensya ng banal na Espiritu, hindi lang sapat na kilalanin mo siya. Kailangan din nating ingatan ang relasyon natin sa Kanya. Ano ibig ko sabihin? Tingnan natin yung sinabi ni Pablo sa Ephesians 4:30. Sabi rito, at huwag ninyong saktan ng kalooban ng Espiritu Santo. Grabe, no? Hindi lang ito basta utos, kung hindi ito ay paalala ng intimacy. Ito ay reminder na meron tayong relasyon sa banal na Espiritu. Reminder ito na mahal tayo ng banal na Espiritu. Bakit? Kasi ang Espiritu Santo ay hindi lang kapangyarihan. Maraming tao akala nila ang banal na Espiritu parang gas o puwersa, pangkalawakan. No, hindi. Siya ay persona, siya ay Diyos. Mayroon siyang damdamin. Hindi siya yung the force. No, hindi yun. May kalooban siya at higit sa lahat, nasasaktan siya. Kapag tayo'y lumalakad sa kasalanan, ibig sabihin ng nasasaktan ang kalooban ay hindi pagkapuot. Hindi siya napupuot sa atin, kundi ito ay malalim na pagdadalamhati. Hindi ito inis, hindi ito disappointment ng banal na Espiritu sa iyo at sa akin, kundi ito ay lungkot. Bakit? Kasi mahal na mahal ka niya. Hindi siya nagagalit sa iyo, kundi nasasaktan siya. Nalulungkot siya. Tuwing sinusunod natin yung ating sarili, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil mahal na mahal ka niya. Sabi sa Romans 15:30, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo at sa pag-ibig na ipinagkaloob ng Espiritu. Wow! Ayon sa talata, ano sabi dyan? Ayon sa pag-ibig ng banal na Espiritu. Kapag nagkakasala ka bilang anak ng Diyos, hindi siya napopuot sa iyo. Ano nangyayari? Nalulungkot siya, nasasaktan siya. Isipin mo to. May isang lalaking napansin na nawawala ang pera niya sa wallet. Galit na galit siya. Pero nung nalaman niya, ang kumuha pala ng pera niya ay yung anak niya. Anong naramdaman niya? Hindi naman pagkapuot. Alam mo naramdaman niya? Sakit, kapigatian. Luhang hindi niya mailabas. Bakit? Kasi mahal niya yung anak niya. At nalulungkot siya dahil yung ugali na yon ay hindi makakabuti sa kanyang anak. Ganyan ang puso ng Diyos sa mga anak niya. Kung iba ang gumawa ng kasalanan, maaaring yung lalaki magalit. Kung iba ang gumawa ng kasalanan na yon, maaaring ang Diyos magalit. Pero kung ikaw na anak niya, mas pinili mo ang kasalanan kaysa sa kanya, masasaktan ang kanyang kalooban dahil sinasaktan mo ang iyong sarili. Kaya nga ang tanong, paano bang paraan natin siya nasasaktan? Kapag pinipili nating magsinungaling kaysa magsabi ng totoo. Tuloy natin dun sa Ephesians 4:25, same chapter. Dahil dito itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kaibigan, nasasaktan ang banal na Espiritu kapag hindi tayo nagsasabi ng totoo. Bakit? Kasi siya ang Espiritu ng katotohanan. Kapag nagsisinungaling tayo, nilalabanan natin yung mismong karakter ng Diyos. At ang kasinungalingan ay pumapatay ng tiwala. Sumisira ng relasyon. At tandaan natin na ang presensya ng Diyos ay hindi nananatili sa ganoong klaseng environment. Si Michael Guglielmucci ay isang kilalang worship leader at pastor mula sa Australia.
Isa siya sa mga frontliners ng Planet Shakers at Hillsong. Kung kilala nyo yung Planet Shakers at Hillsong, kung kilala mo ang kantang Healer, isang worship song na pinakinggan ng milyon-milyon, siya ang sumulat nito. Nung una itong inilabas, ay kasabay na pumutok yung balitang si Pastor Michael ay may cancer, stage 4 terminal. Kaya habang pinapakinggan ng mga tao ang Healer, habang kumakanta siya, pinapanood nila si Michael na tumutugtog ng may oxygen tube na nakakabit sa kanya. Alam mo, luhaan yung mga tao. Habang sinasabi niya, I believe you're my healer. Sino ba naman na hindi maaantig, hindi ma-encourage? Ang daming kabataan ang lumapit kay Lord. Ang daming nagsabi, kung si Pastor Michael na may cancer ay sumasamba, ako rin. Pero pagkalipas ng ilang buwan, lumabas ang masakit na katotohanan. Wala siyang cancer. Wala siyang sakit. Lahat ay gawa-gawa lamang. Ang kanyang oxygen tank, peke. Ang mga medical records, peke. Ang kwento, isang malaking kasinungalingan. At ang bunga nito ay ang daming tao ang umiyak dahil nakaramdam sila ng panloloko. Nasaktan ang pamilya ni Michael, mga kaibigan at kapwa pastor. Nawala ang tiwala ng marami sa kanya. Nawala yung mga pananampalataya ng mga tao sa mga leader ng simbahan. At alam mo, pinakamasakit, nasaktan ang kalooban ng banal na spirito. Ito yung pinakamasakit. Kaibigan, hindi lang ito tungkol sa isang kasinungalingan. Ito ay kwento ng isang taong nahihirapan ng marinig ang tinig ng Holy Spirit. Bakit? Dahil paulit-ulit niya itong nilalabanan. Paulit-ulit niya itong tinatanggihan. Nagiging kalyo na yung kanyang puso. Alam mo, ang kanta na nagsasabing, you're my healer, pero ang puso niya, matigas pala. Kaibigan, do not grieve the Holy Spirit. Ang Espiritu ng Diyos ay Espiritu ng katotohanan. Tandaan natin to. Kapag pinili nating magsinungaling, kahit gaano ito kagaling sa panlabas, kahit minsan sinasabi mo pa, kasi gusto ko lang namang tulungan siya, kaya nagsinungaling na ako dito. Kaibigan, hindi pa rin. Nagkakaroon ng pader sa pagitan natin at ng presensya ng Diyos yung ating pagsisinungaling. Pwedeng matouch ang ibang tao, pero ikaw mismo spiritually bankrupt, spiritually dry, walang direksyon. Pero kaibigan, may pag-asa. Mahal ka ng Diyos. Alam mo, nag-confess si Michael. Tumigil siya sa ministry at sa kanyang pag-amin, sinabi niya, I was living two lives and I was afraid of the truth. But I now realize the only way to healing is through honesty. Kaibigan, do not grieve the Holy Spirit. Ang kasinungalingan ay parang gapos. Hindi mo lang pinipigilan ang pagkilos ng Espiritu sa buhay mo, kundi pati ang sarili mong kalayaan at kagalingan, pinipigilan mo rin. Kaibigan, tanungin natin ito sa sarili, meron ka bang tinatago? Meron ka bang kasinungalingan na hanggang ngayon pinanghahawakan mo pa rin? Kahit na pag Sunday, umaawit ka sa church, nagpupuri ka, pero pagdating mo sa bahay, alam mo na meron kang hindi sinasabi, meron kang tinatago na hindi katotohanan sa buhay mo. Kaibigan, panahon na para bitawan mo yan. Hayaan mo na ang Holy Spirit ay muling mangusap sa iyo ng malaya. Pangalawa, nasasaktan natin yung banal na spirito kapag nagpapatuloy tayo sa galit, inggit, chismis, at pride. Tuloy natin ulit, Ephesians 4:31. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot, paninigaw at paglapastangan, at lahat ng uri ng masasamang hangarin. Bakit nasasaktan ng Espiritu? Dahil siya ang Espiritu ng pagkakaisa at kapayapaan. Kapag pinipili nating manatili sa bitterness at yabang o pagmamataas sa sarili,
Sinisira natin ang unity ng katawan ng Panginoong Hesus. Ang pride at inggit ay parang lason. Sinisira nito ang lugar kung saan gusto sanang kumilos ng Holy Spirit. Gustong kumilos ng Holy Spirit sa iyong pamilya. Pero kung nandun yung pride, nandun yung pagkapuot, hindi pwedeng nandun yung Holy Spirit. Wala siya doon. Gusto niyang kumilos sa marriage nyo. Pero kung nandun yung bitterness, nandun yung pride, nandun yung unforgiveness, hindi pwedeng nandun yung Holy Spirit. Gusto niyang kumilos sa relationship nyo ng iyong mga anak. Gusto niyang kumilos sa buhay ng mga anak mo, ng asawa mo, para sila ay makakilala sa Diyos. Pero kung may bitterness, kung ikaw mismo hindi nagpapakita ng unconditional love, wala yung Holy Spirit doon. Huwag mo i-expect na magbabago yung asawa mo. Huwag mo i-expect na kikilos yung Holy Spirit mightily para sa pagbabago, para makilala nila ang Panginoong Hesus. Halimbawa, may isang volunteer sa church na laging galit, naiinggit sa ibang team. Nagbibigay siya ng service pero may tinatagong resentment. Ano resulta? Hindi siya makakadama ng presence ng Holy Spirit. Kahit pa nga, present siya physically doon sa gawain na para sa Diyos. Imagine mo yun. Ginagawa mo na yung gawain ng Diyos pero wala naman pala yung Holy Spirit, hindi mo kasama. Sayang. Sayang yung pagod. Sayang yung mga plano mo na iniisip mo na mangyayari, hindi mangyayari. Nakakalungkot, pero wala siyang, yung taong ganito, hindi siya mapagpapala sa kanyang paglilingkod. Bakit? Kasi hindi makakakilos ang banal na spirito sa puso ng isang taong may sama ng loob, may galit, may puot, may paninigaw, at may paglapastangan. Kaibigan, may kilala ka bang taong nagsiserve pero laging may comparison sa puso niya? Pwede din ito sa trabaho, sa pamilya, at sa iba pa. Laging sinasabi, bakit siya ganito? Ako rin naman. Dapat Lord, ganito. Dapat lang may blessing ako kasi ganito, kasi ganyan. Minsan, hindi natin napapansin, inggit na pala ang nagpapatakbo ng puso natin. At kapag hinahayaan mo yan, mapapahama ka, kaibigan. Tingnan natin, nangyari kay Cain. Sabi sa Genesis 4:3-5, pagkalipas ng ilang araw, si Cain ay naghandog sa Panginoon ng ilang bunga ng kanyang ani. Si Abel ay naghandog rin naman ng panganay sa kanyang kawan at ng pinakamainam na bahagi nito. Kinalugdan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Ngunit, hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Kaya't labis na nagalit si Cain at namula ang kanyang mukha. Hindi sinabi ng Diyos na mas mahal niya si Abel. Meron ba sinabi si Lord? Kasi namula yung mukha ni Cain. Hindi rin sinabi na ayaw niya kay Cain. Wala sinabing ganun si Lord. Ang problema ni Cain, yung puso, yung motive, yung attitude. Si Abel, nag-alay ng pinakamainam. Binigay niya yung kanyang best para sa Diyos. Si Cain, parang basta lang nagbigay, wala sa puso. Hindi buo ang pananampalataya ni Cain sa Diyos. Kasi kung buo ang pananampalataya mo sa Diyos, magbabago ka. Kung paano mo tignan ng Diyos, magkakaroon ka ng matinding respeto sa Kanya. Ibibigay mo yung best sa Kanya. Kaya nga, imbes na magpakumbaba si Cain, imbes na aminin niya yung kasalanan, ano ginawa niya? Nagalit pa, nagtampo, naiinggit. At sa halip na lumapit sa Diyos, sabihin niya, Lord, nagkasala po ako. Tulungan niyo ako. Maiinggitin po yung puso ko. Hindi yun ang ginawa niya. Ang ginawa niya, hinayaan niya yung inggit sa puso niya na mamayani. At doon siya tuluyan lumayo sa presensya ng Diyos. Grabe, no? Pwede pala tayong mag-alay. Pwede tayong magbigay ng ating tithes. Pwede tayong magbigay ng ating service. Pero kung ang puso natin punong-puno ng pride, punong-puno ng inggit, hindi ito kalugod-lugod sa Diyos. Ano mangyayari?
magigrieve yung Holy Spirit. At ano yung nagiging resulta nito? Ano naging resulta kay Cain? Pinatay niya yung sarili niyang kapatid. Tapos, siya ay isinumpa at sabi sa verse 16, umalis si Cain mula sa harapan ng Panginoon. Kaibigan, tandaan mo ito. Kapag pinayagan mo ang inggit ang maghari sa puso mo, mawawala ang mismong presensya ng Diyos. Marami sa atin nasa church, nasa ministry, pero kung hindi tayo mag-iingat, maaaring mawala ang apoy dahil sa inggit, dahil sa sama ng loob o pride. Kung alam mo may comparison ka sa puso, kung nararamdaman mo nagtatanim ka ng sama ng loob, huwag mo nang hayaan lumalim. Bakit ka na kay Lord? Because when you, handa natin to, bakit ba hindi natin kailangan na panatilihin yung inggit sa ating puso? Kasi nga, nag-grieve natin yung Holy Spirit. When you grieve the Holy Spirit, you cut yourself off from the very presence you need the most. Kaya kaibigan, do not grieve the Holy Spirit. Bantayan mo yung puso mo. Paalabin mo yung pagpapakumbaba. At huwag mo hayaan yung inggit ang magtulak sa'yo, palayo sa presence niya. Pangatlo, nasasaktan natin yung Holy Spirit kapag mas nakikinig tayo sa laman, hindi sa kanyang tinig. Sabi sa Galatians 5:16, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo susundin ang pita ng laman. Bakit nasasaktan ng Espiritu? Dahil siya ang nagbibigay ng conviction sa'yo para hindi ka mapahamak. Siya yung nagre-remind sa'yo. Siya yung nagsasabi sa'yo ng katotohanan. Siya din ang nagbibigay ng direksyon upang mapabuti ka. Pero kapag mas pinipili natin yung kagustuhan ng laman, yung lust, yung selfishness, yung convenience. Alam mo, kami ay nagdi-D group, and common sa amin mga lalaki, yung struggle namin sa lust. And minsan, sa cellphone, dyan nanggagaling yung lust. At kung hahayaan natin na mamayani yung ating laman, nasusundin natin yung laman natin, magigrieve natin yung Holy Spirit. Para nating sinasabi sa Kanya, ayoko ng gabay mo. Ayoko ng direction mo. Mas magaling ako at gagawin ko ang naiisip kong tamang gawin. Alam mo, sa tuwing ginagawa natin ito, nawawala yung intimacy at nawawala yung joy na dulot ng pagsunod. Halimbawa, tinatawag ka ng Diyos sa paglilingkod pero pinipili mo pa rin yung secret relationship na yan na hindi kalooban ng Diyos. Alam mong mali. At hindi ito ang gabay at direksyon ng banal na Espiritu sa iyo. Pero inuuna mo ang saya. Inuuna mo yung pleasure. Inuuna mo yung kagustuhan ng laman. So ang bunga nito, mas lalo ka nalalayo sa presensya ng banal na Espiritu. Pang-apat, nalulungkot ang banal na Espiritu kapag pinapahina natin yung apoy. Hindi natin pinag-aalab yung apoy na ito. Sabi sa 1 Thessalonians 5:19, huwag ninyong patayin ang apoy ng Espiritu. Ano ibig sabihin nito? Bakit nasasaktan ng Espiritu? Kapag pinapatay natin yung apoy. Ano ibig sabihin nun? Kasi gusto niya lumago ka. Gusto niya lumalim ka. Gusto niya mag-apoy ka. Gusto niya mag-alab ka. Kaya kaibigan, kung iniisip mo, okay na ako. Okay na ako. Pag Sunday, okay na yon. At least, binigay ko yung Sunday ko kay Lord. Kaibigan, suriin mo yung sarili mo. Baka namamatay yung apoy. At hindi na nag-aalam. Hindi gusto ng Diyos na basta ka lang may ilaw ng konti. Ang gusto niya mag-alab ka. Mag-apoy ka sa Kanya. So, hindi ka mag-aapoy kung ang patikim-tikim ka lang ng salita ng Diyos. Hindi ka mag-aapoy kung hindi mo nare-recognize na kasama mo yung Holy Spirit at kailangan mo sumunod sa Kanya, sa Kanyang gabay. Kaibigan, kapag pinipili mong manahimik na lang, kahit may sinasabi sa'yo, ipagpapaliban mo yung mga bagay na magpapalago sa'yo, ipagpapaliban mo yung pagbababad sa pagbabasa ng Kanyang salita, umiiwas ka sa calling mo, kahit anong preaching, paglinggo,
baliwala lang, hindi mo pinapansin, kaibigan, nalulungkot siya. Kasi, para mo na rin sinabing, Lord, ayoko nang lumalim pa. Hindi ako interesado. Halimbawa, dati kang mainit sa discipleship, pero dahil sa kabisihan, sinasabi mo lagi, next time na lang. Yung dating prayer warrior, dating masipag, ngayon naging madalang na sa panalangin. Alam mo kaibigan, hindi naman aalis ang banal na spirito sa iyo. Kung totoong nanampalataya ka sa Panginoong Hesus, hindi ka niya iiwan. Pero kapag mas pinipili mo pag-alabin ang sarili mo sa sanlibutan kaysa sa Kanya, nagdadalamhati siya. Bakit? Kasi napuputol ang fellowship niyong dalawa. Kaibigan, hindi ka niya pwedeng samahan sa kadiliman na mas pinipili mo. Kaya nga, alis tayo dyan. Pag-alabin mo muli ang iyong paglapit sa Diyos. Kaibigan, hindi tayo tinatakot ng Espiritu Santo. Minamahal niya tayo. At gaya ng isang kaibigan na sasaktan, ang pinakananais niya ay ang pagbabalik natin sa Kanya. Kung naramdaman mong isa ka sa apat na ito na dahilan ng kalungkutan ng banal na spirito, tandaan mo na hindi ito condemnation sa'yo, kundi ito ay invitation niya sa'yo. Parang sinasabi niya sa'yo ngayon, anak, bumalik ka. Ayusin natin ito. Muli nating pag-alabin ang apoy. Tandaan mo kaibigan, kung malayo ka sa Kanya, hindi mo na maririnig ang tinig niya ng malinaw. Hindi mo na mararamdaman yung excitement mo sa panalangin. Minsan magtataka ka, bakit ganun? Sinasabi ko, Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Pero parang hindi ko alam ang gagawin ko. Naliligaw pa rin ako. Kaibigan, baka kaya hindi ka binibigyan ng revelation ng Diyos. Kasi ang layo mo sa Kanya. Nagigrieve mo yung Holy Spirit. At dahil malayo ka sa Kanya, magiging madali kang malinlang ng kaaway. Magiging madali na maniwala ka sa kasinungalingan ng dyablo. Madali kang mapapagod. Madali kang matutuyo. Kaibigan, pag-isipan mo ito mabuti. Paano tayo madedelight sa presensya ng Holy Spirit kung sinasaktan naman natin siya araw-araw? Hindi mangyayari yun. Hindi mo mararanasan ang kagalakan kung pinipili mo magtampo sa Diyos. Minsan may inaantay tayong panalangin, pero ang tagal. Minsan nagde-decide tayo, wag na lang. Wag na ako lumapit. Kaibigan, hindi mo siya mararanasan. At hindi ka magkakaroon ng delight sa Kanya balang araw. Hindi mo mararamdaman ng Kanyang guidance kung palagi mo nilalabanan yung Kanyang leading. Kaya kaibigan, simulan mo magbalik loob. Kapag ikaw ay nagbalik loob, kapag inamin mo ang mga bagay na nagpapalungkot sa banal na spirito, kapag humingi ka ng tawad at nagsimulang muling babalik yung apoy. Muling sisigla ang conversation time mo sa Kanya. Muling lalalim ang relasyon mo sa Diyos. So, paano nga ba tayo magagalak sa presensya ng banal na spirito? Una, recognize the Spirit's presence. Pangalawa, do not grieve the Holy Spirit. At pangatlo, embrace the majesty and glory of the Holy Spirit. Mga kapatid, kung gusto nating tunay na magalak sa presensya ng Holy Spirit, hindi sapat na kilalanin lang natin siya. Hindi sapat na huwag siyang saktan. Kailangan din natin siyang sambahin, kilalanin, igalang. Alam mo, habang tumatagal, kapag nakikilala mo yung Holy Spirit, kapag nakikita mo yung ginagawa niya sa buhay mo, kapag nakikita mo kung gaano siya ka-sovereign, kapag nakita mo yung power niya, ma-appreciate mo siya, magagala ka sa Kanya, at sisiguraduhin mo na mas lumalim pa yung relasyon mo sa Kanya. Sisiguraduhin mo na isasama mo siya sa lahat ng desisyon mo sa buhay. Yayakapin mo yung Kanyang kadakilaan at kaluwalhatian. Alam niyo, sabi sa Exodus 33:18, ang sabi diyan, ipinapakiusap ko po sa inyo, ipakita po ninyo sa akin ang inyong kaluwalhatian. Grabe, no? Si Moses mismo nakausap na ang Diyos. Nakita pa niya ang himala. Pero ito siya, may hinihiling pa sa Diyos. Panginoon, ipakita mo po ang iyong kaluwalhatian. Alam mo, natutuwa ako kay Moses. Sobrang nakita niya kung gaano kabuti ang Diyos. Nakita niya yung power
At nakakausap niya ang Diyos. Pero grabe, meron pa siyang hinahanap sa Diyos. Hindi siya nakukontento, gusto niya pang makilala ang Diyos. Hindi siya yung isang tao na nagsasabi na, okay na yan, alam ko na yung lahat. Hindi ko na kailangan mag-Bible study. No, siya hindi ganun. Gustong-gusto niya na mas makilala pa ang Diyos. Ano sabi niya? Lord, gusto ko makita yung glory mo. Ano ba yung glory? Ang glory o kaluwalhatian ng Diyos sa Hebrew ay salitang kabod. Ito ay nangangahulugang bigat, halaga, dignidad, at kapangyarihan. Ito ang kakaibang taglay ng isang bagay na nagpapahiwalay sa kanya sa lahat. Halimbawa, ang glory ng zebra, alam niyo kung ano? Yung kanyang mga stripes. Wala namang ibang hayop na merong ganun. Yun yung glory ng zebra. Ang glory ng peacock, nako, yung kanyang feathers, sobrang ganda. Ang glory ng cheetah, yung bilis niya tumakbo. Kakaiba ito. Wala siyang katulad. Ganon din ang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi mo lang basta makikita, mararamdaman mo ang glory ng Diyos. Alam nyo, pagka ako'y nagpupunta sa bundok, nakikita ko yung mga creation ng Diyos, yung nature, yung landscape. Nako talaga, sabi ko, Lord, salamat. Dahil ikaw yung matalinong architect. Walang ibang katulad mo. Ito yung glory mo. Yung pagmamahal mo na walang kondisyon, yun yung glory mo. Yung grace mo, yun yung glory mo. Kaibigan, yung glory ng Diyos, mararamdaman mo ito. Hindi mo lang naririnig, kundi naaantig yung buong pagkatao mo sa Kanya. At yung Holy Spirit, siya ay may sariling glory. Kung anong glory ng Diyos, glory niya rin. Yun yung kadakilaan niya, yun yung majesty niya. Hindi siya mas mababa, hindi siya option lang. Hindi siya ay parang kapag inisip mo, teka, parang hindi ata ako pinapakinggan ng Panginoong Yesus. Baka sakali yung Holy Spirit pakinggan ako. No, hindi siya ganon. Hindi siya pamalit. Parep, siya ay equal sa Diyos. Equal sa God the Father, equal sa God the Son. Magkakasama sila. Iisa yung glory nila. Siya ay makapangyarihan. Siya ay banal. At ang ginagawa niya ay pinapahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Sabi sa John 1:14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Sa talatang ito, tinutukoy ang Panginoong Yesus na nagkatawang tao, ang salita na naging tao. Grabe, yun yung glory ng Panginoong Yesus. Iniwan niya yung kanyang pagka-Diyos at naging tao siya. Siya ay naging visible expression ng glory ng Diyos Ama. Kaya nga, sabi niya, pag nakita siya, para mo nang nakita ang Ama. Pero ang tanong, paano mo makikita ang glory ng isang invisible na Diyos? Siyempre, simple lang, sa pamamagitan ng isang taong may laman. At sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ay naging tao ang Panginoong Yesus. Then, sabi pa sa Romans 8:16, ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Hindi mo malalaman ang tunay na kaluwalhatian ng Panginoong Yesus maliban na lang kung ang Espiritu ang magpapahayag nito sa puso mo. Hindi sapat yung pisikal na mata natin. Kailangan ang bukas na Espiritu. Hindi sapat na nag-aral ka. Hindi sapat na mataas ang pinag-aralan mo o sinasabi mo na ikaw ay matalino, meron kang wisdom. Hindi sapat yan para makita mo ang Panginoong Yesus. Maraming tao noong panahon ng Panginoong Yesus, maraming nakakita sa Kanya, pero ito yung problema. Hindi nila nakita ang glory ng Panginoong Yesus bilang Diyos. Akala nila tao lang siya.
na nagpapanggap na Diyos at Hari. Kaya nga, pinapako nila yung Panginoong Yesus. Nakakalungkot kasi hindi nila nakita yung Panginoong Yesus bilang Messiah. Nakita nila yung miracles, nagpagaling, bumuhay ng patay, pero hindi nila nakita ang Panginoong Yesus bilang Messiah. And in fact, hanggang ngayon, inaantay pa rin nila ang Panginoong Yesus. Nag-aantay sila ng Messiah na ang tagal-tagal nang dumating sa kalagitnaan nila. Narinig nila yung aral, pero hindi nila naramdaman at naranasan ang presensya ng Diyos sa buhay nila. At kaibigan, baka nangyayari ito sa iyo. Maaaring nakakarinig ka ng sermon. Maaaring nakakarinig ka ng patungkol sa Diyos. Maaaring nagsisimba ka, pero hindi mo nararanasan ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Bakit? Kasi hindi lahat ay may kapahayagan ng Espiritu. Ang Holy Spirit ang nagbubukas ng mata natin. Ang Holy Spirit ang nagpapaliwanag ng Bible. Ang Holy Spirit ang nagko-convict sa'yo na manampalataya ka at makita mo yung glory ng Diyos. Sabi sa 2 Corinthians 4:4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaibigan, kaaway mismo ang gumagawa ng paraan para hindi mo makita ang Panginoong Yesus bilang kaluwalhatian ng Diyos. Ginugulo niya yung isip mo. Pinapalalim niya ang pagdududa mo. Ginagawa niyang boring para sa iyo ang Biblia. Bakit pa ako magbabasa? Nanalangin naman na ako. Ginagawa niyang ordinaryo ang worship. Naku, mamalengke pa kami. O may outing pa kami. Hindi, online na lang. Tapos habang ako namamalengke, pakinig-kinig na lang ako, bubuksan ko na lang ito. Ginagawa niyang ordinary itong mga bagay na ito. Hindi niya binubuksan yung mata mo na ang Diyos pala ay merong glory. Ang Panginoong Yesus pala ay merong glory. At kaya ngayon, ikaw parang inisip mo tuloy, teka, hindi naman importante ito. Kaibigan, kailangan mo yung Holy Spirit. Kaya nga, hindi pa huli yung lahat. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya nga, nung umalis ang Panginoong Yesus, sabi niya, kailangan kong umalis. Kasi kung hindi darating sa inyo yung Holy Spirit. Kailangan natin yung Holy Spirit. Sabihin natin sa Kanya, Lord, may mga bagay na hindi ko maintindihan. May mga bagay na hindi ko nararanasan na kung totoong kasama ba talaga kita. Tulungan mo ako. Fill me with your Holy Spirit. And minsan, alam nyo, yung ginagawa ng Diablo, pinapaisip sa atin na isa lang ang Diyos sa maraming option. No? Sasabihin niya, hindi totoo yan, Panginoong Yesus, only way. Hindi totoo yan. Maraming daan, hindi lang siya ang Panginoon. Kaya nga dito pumapasok yung Holy Spirit. Siya ang bumabasag sa kadiliman. Siya ang nagbubukas ng paningin mo. Siya ang nagpapakita sa iyo ng tunay na ganda at karangyaan ng Panginoong Yesus. Hindi lang bilang tagapagturo, kundi bilang King of Kings. Sabi ulit sa Romans 8:16, basahin natin ito ulit. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kapag naramdaman mo, anak pala ako ng Diyos, kapag biglang tumimo ang salita ng Diyos sa puso mo, kapag na-realize mo kung gaano ka ka-bankrupt sa harap ng Diyos at naunawaan mo ang grace ng Diyos sa paglilinis at pagpapatawad ng lahat ng kasalanan mo, yan ay gawa ng banal na Espiritu sa iyo. Siya ang nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Panginoong Yesus. Dati, walang dating sa iyo ang Biblia, pero ngayon buhay na buhay. Kinuwento ko na sa inyo dati, sinubukan ko magbasa ng Bible, kaya lang isang page pa lang, antok na ako, hindi ko siya talaga kayang intindihin. Pero nung nakilala ko ang Panginoong Yesus, nanahan ng Holy Spirit sa akin, grabe, pagbukas ko ng Bible, iba na. Sabik na sabik ako sa Kanya.
Gustong-gusto ko siyang basahin. Sabi ko, hindi ako aalis dito, Lord. Hindi ako tatayo dito sa kinaupuan ko hanggang hindi malinaw sa akin yung sinasabi mo, hanggang hindi malinaw sa akin yung leading mo. Kaibigan, ang Holy Spirit ang gagawa nun para sa'yo. Pinapatotoo niya sa puso mo na totoo ang lahat ng nakasulat dyan. Hindi lang ito religion, ito ay relasyon. May kapatid tayo na member natin sa D-Group, sabi niya na pinagbabawalan siya ng kanyang ama na sumali sa D-Group. Bago lang siya. Dahil baka tayo daw ay scammer. Hindi daw tayo totoong nasa Diyos. And then tinatanong niya, bakit ba may video call pa? Baka mamaya inoobserbahan lang yung mga bahay natin tapos may masamang gawin. Pero alam mo, praise God, dahil binuksan ng Holy Spirit yung mata ng kapatid natin na ito. At nakausap ko siya, sabi niya, sabi niya sa akin, alam ko naman na yung katotohanan at mananatili ako sa D-Group. Kaibigan, ito ay hindi religion. Ito ay relationship. Ito ay totoong himala na ginagawa ng Holy Spirit sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Nabuksan ang mata niya sa glory ng Panginoong Yesus. Hindi lang ito head knowledge. Ito ay spiritual revelation na gawa ng Holy Spirit. Kapag nag-worship tayo, andun yung excitement. Kasi alam natin, nakasama natin ang presensya ng Diyos. Ang Holy Spirit ang nagre-reveal sa atin nito. Kapag sa simpleng verse, parang binasag ng Diyos yung puso mo, sinong kumikilos doon? Banal na Espiritu. Kapag nasa gitna ka ng pangamba, tapos habang nagpipray ka, parang may tinig sa puso mo na nagsabi, Anak kita, huwag ka mag-alala. Ang banal na Espiritu yun. Yan ang ginagawa ng Holy Spirit. Ipinapakita niya ang glory ng Diyos sa loob mo. That is why He is not optional. Without the Spirit, you'll just see religion, not glory. You will just hear sermons, not truth. You will just sing songs, not worship. Pero kung nasa iyo ang banal na Espiritu, nakikita mo ang Panginoong Yesus sa lahat ng sitwasyon. Mabuti man o masama, makikita mo pa rin ang Panginoong Yesus. Nararanasan mo ang presensya niya, nagkakaroon ka ng peace at joy. Hindi niya binubuksan ang ating mata para makita ang glory ng Panginoong Yesus. Kung hindi, binubuksan niya pa rin yon para makita natin ang glory ng Holy Spirit mismo. Sabi niya sa Hebrews 9:14, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu. Siya ay walang hanggang Espiritu, walang katapusan. Then, sabi niya pa, siya ay nakakaalam ng lahat. 1 Corinthians 2:10-11, ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Grabe! Kung iniisip natin na ang Panginoong Yesus lang ang merong wisdom o ang Diyos Ama lang ang merong wisdom, hindi totoo yun. Ang Espiritu Santo ang nagpapahayag sa atin ng lahat ng katotohanan. Siya ay may kapangyarihan din. Romans 15:19, sa tulong ng mga himala at mga kababalaghan at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Grabe, siya ay may kapangyarihan. Siya ay nasa lahat ng dako. Sabi sa Awit 139:7, saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang Espiritu? Ako ba'y makakaiwas? Kaibigan, hindi siya force. Hindi siya inspiration lang. Siya ay Diyos. Siya ay persona. Siya ay Diyos mismo. Kaibigan, embrace the majesty and glory of the Holy Spirit. Huwag mo siya ikahon. Huwag mo siya kalimutan. Huwag mo siyang ituring na pang-background lang ng presensya ng Diyos. No. Siya ay Diyos na karapat dapat sambahin. Kung saan ka man pupunta mamaya, pagkatapos itong service, kung ano man ang gagawin mo, isipin mo, kasama mo yung Holy Spirit. Siya ay nasa iyo. Di ba sabi, ikaw ay temple ng Holy Spirit. At kapag niyakap mo ang kanyang kaluwalhatian, mararanasan mo ang tunay na kasiyahan sa presensya ng Diyos. Kaibigan, kailan ka huling humingi ng mas malalim na presence
ng Espiritu sa buhay mo? May bahagi ba ng buhay mo na binabaliwala mo yung kanyang kadakilaan? Baka kailangan mong manalangin. Tulad ni Moses, Lord, ipakita mo po sa akin ng iyong glory. Mga kapatid, bago tayo magtapos, pakinggan nyo ito. May isang pastor sa ilalim ng komunismo sa Romania. Ang pangalan niya ay Dimitri. Isa rin siyang tagasunod ng Panginoong Yesus. Isang lingkod ng Diyos na pinagmalupitan ng gusto dahil sa kanyang pananampalataya. Alam niyo kung anong ginawa sa kanya? Binugbog siya ng martilyo sa likod. Literal. Pinukpok ng pinukpok yung likod niya. Pati ang kanyang gulugod, binasag. Yung spine niya, binasag. Dahil dito, alam mo nangyari sa kanya? Na-paralyze siya. Hindi na siya makagalaw. Yung kamay, hindi makagalaw. Yung paa, hindi. Ang tanging kaya niyang igalaw, yung kanyang leeg at yung kanyang ulo. Hindi ito nangyari sa hospital o sa tahanan niya. Alam niyo kung saan nangyari yon? Sa bilangguan. Walang kumot. Walang paligo-ligo. Walang tubig. Walang nurse. Nakahiga lang siya sa dumi. Uhaw. Gutom. 14 years. Inaabot lang yung tubig sa kanya. Nung kapwa bilanggo. Ganun siya ng ilang taon. Hanggang sa dumating ang revolusyon. 1989. Na-overthrow yung diktador na si Ceausescu. Dumating yung kalayaan. Pinalaya si Dimitri. Pero kahit pinalaya na siya, nanatili yung pagka-paralyze niya. Pero at least ngayon kasama na niya yung kanyang pamilya na nag-aalaga sa kanya. Isang araw, may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, hindi siya yung nagbukas of course. Pagbukas, lumapit yung taon na kumatok. Pumasok sa loob. Nandoon yung lalaking nambugbog at lumumpo sa kanya. Nakita niya. Sabi ng lalaki, "Huwag mo isipin na nandito ako para humingi ng tawad. Hindi ko kayang humingi ng tawad dahil hindi ako patatawarin. Hindi mo ako mapapatawad. Kahit ang Diyos, hindi ako mapapatawad. Masama ang ginawa ko. Hindi lang sa'yo. Marami akong pinahirapan. Kaya pagkatapos nito, magpapakamatay na ako. Gusto ko lang sanang sabihin sa'yo, sorry." At tumalikod na yung tao. Pero sumagot si Dimitri na hanggang ngayon nakahiga pa rin. Hindi makagalaw. Walang lakas para umupo. Sabi niya, "Kapatid, sa lahat ng taon ng pagkakulong ko, ngayon lang ako labis na nalungkot. Nalungkot ako, hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil hindi ko maitaas ang mga kamay ko para yakapin ka sa loob ng maraming taon. Pinagdarasal kita. Mahal na mahal kita. Pinatawad na kita ng buong puso." Alam mo, tahimik. Luhaan. Tila naroon yung presence ng Diyos sa mismong kwarto na yon. Alam mo anong tinuro ng kwentong ito sa atin? Na ang tunay na kaluwalhatian, ang tunay na glory ng Holy Spirit ay hindi lang makikita sa miracles. Saan makikita? Makikita ang glory ng Holy Spirit sa grace ng Diyos. Hindi lang sa dila ng apoy, kundi sa puso na handang magpatawad at maging gracious. Kung nakakapagbigay ka ng grace sa iba, kahit anong sama ng ginawa sa'yo, doon mo makikita yung presence ng Holy Spirit sa'yo. Doon mo makikita yung glory ng Holy Spirit sa buhay mo. Ang tunay na glory ng Holy Spirit, hindi nakikita sa kapangyarihan na magpagaling. Of course, makikita yan doon. Pero mas makikita ito sa kahinahunan na handang umunawa kahit walang justice na nagaganap. Kaibigan, do not grieve the Holy Spirit. Ang Espiritu ay nalulugod kapag ginagaya natin ang Panginoong Yesus. At siya ay nasasaktan naman kapag mas pinipili natin yung galit kaysa kapatawaran. Ang pananatili ng presence ng banal na Espiritu sa ating buhay
ay hindi sa laki at dami ng ministry mo, kundi sa lambot ng puso mo. Kapatid, delight in the presence of the Holy Spirit. Ang fruit of the Holy Spirit ay yung pagiging malambot ng puso, mapagmahal, mapagpasensya. By choosing to love, to forgive, and to glorify Jesus in everything, nandun yung glory ng Holy Spirit. Kaibigan, maaaring bumubulong ang banal na Espiritu sa iyo ngayon. Sinasabi niya, anak, panahon na. Lumapit ka sa akin. Ibinigay ko ang lahat para sa iyo, ang aking anak na si Jesus. Ang Panginoong Jesus ay hindi relihiyon. Siya ang tagapagligtas at Panginoon. Hindi mo kailangang ayusin muna yung sarili mo bago ka lumapit. Bakit? Siya kasi mismo ang aayos sa iyo. Ang kailangan lang ay ang pusong handang manampalataya at sumuko sa Kanya. Ngayon na yung oras, kaibigan. Ang Espiritu ng Diyos kumakatok sa puso mo. Handa ka na bang buksan yan? Handa ka na bang isuko ang buhay mo sa Kanya? Kung ito'y nais ng puso mo, ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako po'y makasalanan. Patawarin niyo po ako. Inaamin ko po na hindi kita hinanap sa buhay ko. Baliwala ka lang sa buhay ko. Mas importante sa akin yung ibang bagay kaysa sa'yo. Pero ngayon, nananampalataya po ako na ikaw yung nagbayad ng lahat ng kasalanan ko sa krus. Nagkatawan tao ka, bumaba ka upang mamatay at muling mabuhay para patunayan na kung mananampalataya kami sa iyo, magkakaroon din kami ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayon, binubuksan ko na po yung aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Ikaw na po yung manguna sa buhay ko. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo po ako na lumago yung aking pananampalataya sa iyo. Tatalikdan ko na po yung aking mga kasalanan. Tulungan mo din po ako maging daluyan ng pagpapala na maraming mga kaluluwa ang makakilala rin sa pamamagitan ko. Amen. Alam mo kaibigan, kung pinanalangin mo yan, ang Holy Spirit ay nanahan na sa puso mo. At sabi niya, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Magpasalamat ka sa kaligtasan na binigay sa iyo ng Diyos. Kung nanalangin ka ng tapat, ang langit ay nagdiriwang ngayon. Nagsimula na ang bagong buhay mo sa Panginoon. Hindi ka na nag-iisa, kasama mo na ang banal na Espiritu. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagawang spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section or check mo ang registration sa link sa description. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry at kung gusto mong maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa description. Pag hindi nyo nakita ang link ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos, iwan ko ito sa inyo. Sabi ni A.W. Tozer, "The Christian life is not difficult. It is impossible without the Holy Spirit." Kaibigan, ano sinabi dyan? Hindi sinabi dyan na ang Christian life ay mahirap. Hindi. Ang sinabi dyan, ang Christian life ay imposible kung wala ang banal na Espiritu. Kaya nga, ang first step, sabihin mo sa Panginoong Hesus, "Lord, thank you dahil nananahan ka na sa akin
sa pamamagitan ng Holy Spirit. And Holy Spirit, fill me. Tulungan mo ako na araw-araw lumakad ako kasama ka. Paano? Recognize the Spirit's presence. Number 2, do not grieve the Holy Spirit. Number 3, embrace the majesty and glory of the Holy Spirit. Bakit? Sapagkat ang banal na Espiritu ay Diyos mismo na kasama natin. Hindi tayo nag-iisa. Sa bawat hakbang ng ating pananampalataya, kasama natin ang Holy Spirit upang tayo bigyan ng lakas, bigyan ng kaaliwan, bigyan ng karunungan, bigyan ng direksyon. Kaya kapatid, kung naramdaman mong parang spiritually dry ka na, parang naligaw ka na, o parang hindi mo na maramdaman yung presence ng Diyos, bumalik ka, lumapit ka muli, at mararanasan mo muli ang kabusugan, kapayapaan, at kagalakan na tanging ang banal na Espiritu lang ang makakapagbigay. Delight in His presence, stay in His presence, live by His presence. Manalangin po tayo. Father God, maraming salamat po sapagkat ipinadala mo ang Panginoong Yesus upang magkatawan tao at bayaran yung aming mga kasalanan. Maraming salamat din po, Panginoong Yesus, dahil hindi mo kami iniwang mag-isa kung hindi ipinadala mo ang iyong Espiritu. Holy Spirit, salamat po sapagkat nanahan ka sa amin. Salamat sapagkat ikaw yung aming gabay. Fill us every day, moment by moment. Tulungan mo kami na yung buhay namin ay ipakontrol namin sa iyo sa lahat ng area ng buhay namin. Maraming salamat po sapagkat kung minsan inisip namin nag-iisa kami, pero hindi pala kami nag-iisa, kasama ka namin. Father God, marami pong nahihirapan, maraming may mga challenges sa amin. Pero salamat dahil kasama ka namin at alam namin nakakatagpuin mo lahat po ng aming panalangin. Maraming salamat po, gabayan mo po ang bawat isa na nakasama namin dito po sa pananambahan na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and Amen.